Okay, class. So, good evening po sa inyo, no? So, sa midterm natin, class, ang tinalakay natin doon mostly is measurement of horizontal distances, no? So, we use spacing, we use taping, yung correction, then, ano pa ba tinuro ko doon? Yung Stadia method natin, no? To find the horizontal distance. So, ngayon, class, sa final term natin, we will try to uh, to discuss vertical distance measurements, no? So kung nag-focus tayo sa horizontal measurement nung midterm, ngayon pong final term, we will focus on vertical measurement and angular measurements din, no? So ngayon, class, sa horizontal measurement nung midterm, marami tayong maaaring gamitin na tools and equipments para mahanap natin yung tamang sukat, makapag-perform tayo ng tamang pagsusukat, no? So gumagamit tayo doon ng odometer, ng metro, ng ano pa ba? Ng chains, 'di ba? Ng pacing, sariling pacing natin, etc., etc. So ngayon, class, sa vertical measurements or sa vertical distances, maraming din tayong pwedeng gamitin. No? So una na dito is yung tinatawag nating leveling. So sa unang part or sa unang sub uh, subtopic ng leveling is what we call the differential leveling. So ano po yung differential leveling, sir? Mahirap po ba yan? May calculus po ba dito? Wala naman po, no? So ganito lang po yun, class. So, no. So for example, etong nakikita ninyo sa harapan, for example lang naman, no? Alam ko namang pangit yung drawing natin. Pero for example, itong nakikita ninyo, class, sa harapan, yan po yung ground surface natin. Pangit na sulat to. Ayan. Ayan po yung ground surface natin, no? So, ang gagawin natin para masukat yung vertical measurement ng isang point is kukuha tayo ng equipments and tools. So, ano nga ba yung ginagamit nating equipment and tools dito? So, unang-una na dyan, syempre, yung vertical rod, no? Yung parang mahabang stick, no? Ayan. So, limbawa, itong pinaglagyan natin ng vertical rod, that is point A. Halimbawa, yan ay yung point A. Ngayon, para masukat natin yung point B, yung paglalagyan natin ng isa pang vertical rod, halimbawa dito yon, yan, is we try or we will use level, no? So, level tool, no? So, level lang po yung tawag doon. Yun yung may tripod, no? Actually, yung tripod, class, na mga equipments, actually, yung tripod, yun lang yung tatlong mismong base nung lalagyan mo. Pero yung mismong telescope, tatlong klase po yun. Actually, marami pa, no? Pero mainly, tatlong klase yun. So, una is yung level, etong pinapakita ko ngayon. Pangalawa, yung una automatic level pala, sorry. Yung sa pangalawa is yung transit. Then yung pangatlo naman po is yung theodolite. No? So marami po 'yun, no? Pero doon lang napapaikot 'yun. So ngayon, class, ang gagamitin ko for example lang is yung level. Yan, halimbawa pantayan na. So ang gagawin ko, class, ako yung tao dito. Sisilip ako from the height of the instrument hanggang dun sa vertical rod sa letter A, at sisilip ako dito sa kabila naman papunta doon sa vertical rod na letter B. So anong mapo-form ko?
Mapo-form ko po is isang horizontal distance, no? Or horizontal line, sorry. Or what we call level line. Actually, class, yung horizontal line and level line, medyo magkalayo sila ng definition, no? Pero hindi ibig sabihin na horizontal line ay level line na. Nag-a-apply lang yung same sila. Horizontal line is equals to level line for short spaces lang. So in this case, yung ating pong experiment, papasok siya doon, no? So pag horizontal line, level line na rin po siya dito, no? So kapag sumipat ako dito sa right side, papunta sa letter A, anong makikita ko? 'Di ba yung height ng anong height nung reading ng vertical rod, no? So anong tawag natin dito, class? Doon sa height nung reading, doon sa may left side. Ang tawag po natin diyan is BS or backside. So we call that backside kasi sa likod ka tumingin. So backside. Okay? How about doon naman sa harap? Ito namang nasa harap. Ang tawag po natin dyan is FS or foresight. Okay? Kasi nga, sa harap ka tumingin. Okay? Paano mo masasabing sa harap or sa likod? Okay, class. Etong point A natin is known elevation. So we call that BMA. Okay? BM means benchmark. So ano nga ba yung benchmark, class? Benchmark is a point kung saan ginagawa mo yung checkpoint kasi nga uh, alam mo na yung elevation niya or may data ka na sa kanya. Okay? We call that benchmark A. Kasi point A tas benchmark. Dito naman sa letter B, pwede rin natin siyang gawing checkpoint, no? Para naman sa mga other points. So ngayon, pwede rin natin siyang tawaging BMB. Okay? So benchmark B. Okay? So paano ko nasabing sa kaliwa yung backside, sa kanan na yung foresight? Kasi class, yung point A po, yan yung reference point natin. Ibig sabihin, dyan tayo nag-start ng experiment. So yan yung reference point. Ibig sabihin, known yung elevation nitong point A. Ang gusto kong hanapin is yung elevation ni point B. Okay? So kung saan ka nakatingin or saan yung gusto mong hanapin yung elevation, dun po yung foresight. Okay? Kapag saan ka nanggaling or saan yung known elevation, doon po yung backside. Okay? So ngayon class may problema. What if gusto kong maglagay ng BMC dito sa dulo? Ayan, point C. Ayan. Ano mangyayari? 'Di ba, halimbawa maglalagay ako dito ng uh, level. Ano mangyayari? 'Di ba makikita natin na mahaharangan siya. So magkakaroon po tayo ng obstruction ng terrain, no? Itong terrain na tong pangat na to. Okay? Ngayon, sa mga nag-isip naman dyan na, sir, ba't hindi na lang po sa taas ninyo ilagay? Okay? So, sa mga nakaisip niyan, what if yung vertical rod natin hindi abot doon sa horizontal side nung ating uh, level, no? Hindi rin natin ma-perform ng maayos, class, di ba? So, ano dapat natin gawin, class? Sa mga gantong scenario po, gumagawa po tayo ng temporary benchmark or what we call TS, no? TS tuloy. TP pala, sorry. Okay? Temporary benchmark po 'yon. Pero hindi po ibig sabihin ng TP is temporary benchmark. TP is short for turning point.
pero nagsisilbi po siyang temporary benchmark. Okay? So, pag temporary, turning point po ang tawag natin. So, halimbawa, ito si point number 2. So, that is TP2. Okay? So, ngayon, makakapag-perform ka na po ng experiment mo, class, no? And, yan, makapag-perform ka na ng experiment mo. Tapos, halimbawa, naglagay pa ako dito. Yan. Yan, no? So, ito naman po yung magiging backside, no? Sa kabila. At ito naman yung magiging foresight. Ito naman yung magiging backside. Ito naman yung magiging foresight. And so on, no? So, ganyan po yun, no? So, ngayon, base sa visual representation or visual presentation natin, pwede tayong makabuo ng mathematical equation or formula. So, paano yun, class? So, halimbawa, sabi ko nga, known elevation si point A. So, lagay lang natin dito, point A is known. Okay? So, known yung point A. Ngayon, gusto kong hanapin si point B. Anong pwede nating maging formula dyan? So, lagay lang natin, elevation at point B. Wag na, at B. Mag-B. Elevation, BMB na lang. Ayan. Is equals to, paano gagawin natin? Di ba sabi ko, elevation ni point A known. So, lagay natin, from elevation point A, ay BMA, aangat tayo ng backside. So, mag-a-add tayo ng backside, no? Then, diretso tayo dun sa level line or horizontal line hanggang mapunta tayo sa letter B. Then, bababa tayo ng foresight. So, meaning minus foresight. Okay? So, parang tinawid lang natin yung level line or horizontal line na na-create natin doon sa experiment. No? So, makikita ninyo, class, pwede na nating malaman yung value ni elevation BMB based lang doon sa elevation ni BMA. Nagets ba yon? Nagets? Nagets? Okay. So if anyone have questions, feel free to ask lang ah. Okay. So ngayon, si BMB naman, kung alam natin si BMB, gusto kong hanapin si, hindi ko pala napangalanan, si point 1 to. So TP1. So elevation ni TP1 naman. So elevation B, MB. So si BMB naman yung naging reference natin. Add tayo ng BS ulit, backside. Then minus tayo ng foresight. Okay? Then kay elevation TP1 naman, TP2 pala, sorry. Ito yon sa right side. So, pag nalaman na natin yung value ni TP1, akit tayo ulit ng backside, then bababa tayo ng foresight. No? So, ganun lang. Elevation TP1 plus backside minus foresight. Then, ganun din si elevation BMC. No? So, elevation TP2 plus BS minus FS lang din. Okay? So, based doon sa nakuha nating data ni elevation TP2, pwede nating mahanap si BMC. So, doon nakikita ninyo, class, na kahit yung turning points na nilagay natin, ginamit lang natin siya para mahanap talaga yung gusto nating hanapin na elevation BMC. So, ginamit lang natin siya. Okay?
So dito class, sa main formula natin, ano pwede nating mabuo? 'Di ba? Kung titingnan natin, halos pare-parehas lang naman sila ng mathematical language. So elevation BM plus tapos minus. May nag-chat. Okay. 'Di ba? Para lahat ng BS ay additive, lahat ng FS ay deductive. So, paano 'yon? Yung BS muna yung tignan natin. Okay? Kung titingnan ninyo class, dito sa first formula, elevation BMB, kaninong backside ba ito? 'Di ba yung backside yan ni point A? So, lalagay ko dito A, BSA. Then, itong foresight na binabaan natin para kay elevation BMB, kanino ba yan? 'Di ba kay point B? Tama? So, ngayon, alam na natin. So, dito naman tayo kay elevation TP1. Kaninong backside ba ito, yung inad natin? 'Di ba kay point B? Itong foresight, kaninong foresight yung minus natin? 'Di ba kay TP1? Okay? So, ganun lang din. Sa baba, then dito, TP2, then TP2, then C. Okay? So, anong napansin natin, class, sa mga formula na na-create natin para makagawa tayo ng main formula? So, itong si elevation BMB, elevation TP1, elevation TP2, at BMC, kung mapapansin nyo, lahat yan ay yung point of analysis. No? Anong meaning ng point of analysis? Ibig sabihin, yan yung unknown. Yan yung gusto nating kunin. Okay? Sa elevation BMA, di ba? Known na yan. Sabi ko sa inyo, dyan tayo nagsimula. So, known na yan. So, anong tawag natin dyan? That is the reference. Tama? So, ngayon, pwede nating sabihin na si point A ay reference para dito sa formula na to at si B naman ay si point of analysis. Okay? Then dito, alam na natin si BMB dito sa part na to. So ito na yung reference natin, ito na yung reference natin, then ito na yung point of analysis natin, and so on. Okay? So ang main formula pala natin, class, ay BM, point of analysis, is equals to BM, reference, plus summation ng lahat ng backside ng reference, minus summation ng lahat ng foresight point of analysis. Nakuha ba yon? Nagets ba yon, class? Goods, goods. Okay. So, yan lang po yung formula natin, class, para sa ating differential leveling. Yan, iba ako ng konti. Okay? So, ngayon, kunin ko lang yung ginamit kong ito. 2-5. Ayan. So ngayon, example na tayo, class. Basahin natin. Hindi. Ano ako nang magbabasa. Ay, mamaya. Okay, so sabi dito, given the following differential level notes, then meron tayong table, calculate the elevation ni BMC. Ito yon. Calculate the difference in elevation between BMB and BMC. Determine the station which has the highest elevation. So, yun yung mga tanong natin. No? So, paano natin gagawin to, class? Okay?
So sa number 38 muna tayo mag-focus. So gagawin natin para mapunta tayo dito kay elevation BMC. 'Di ba gagawin natin is iisa-isahin natin, 'di ba? Kasi isa lang naman yung known elevation, si BMA lang. So paano 'yan? So BMA, that is BMA is equals to TP1. Ay, sorry. Yeah. Si TP1 pala yung gusto nating hanapin. TP1 is equals to BMA. Add natin yung BS minus natin si FS. Okay? So si TP1 yung hanapin natin. Elevation ni TP1. Elevation ni BMA alam na natin. So ano ba yon? 346.5. Then yung backside ni ah reference, ito. Ito yung TP1. Backside ni reference na A, that is 1.73. Then foresight ni TP1, ito yon 1.85. So kung napansin yun, ninyo class, ito lang yun, di ba? Yan. Yan lang yung in-add and minus natin. So anong sagot dito? So ang sagot dito ay 346.5 minus 1.73, ay plus pala. Plus 1.73 minus 1.85. So ang sagot ay 346.38 meters. So alam na natin si TP1. Punta naman tayo kay TP2 naman. So si TP2, ano yan? That is equals to, pwede natin gawing reference si TP1, pwede rin natin gawing reference si BMA lang. So ngayon, mamimili kayo kung anong gusto nyo. Ako gusto ko si BMA lang. So si BMA pa rin reference ko. So BMA, that is 346.5. I-add natin yung backside ni TP1, that is, ay wait lang. Ito pala, copy natin to. Okay. So ito yung formula natin pala class, no? Introduce ko lang sa inyo. Si point of analysis natin ngayon sa pangalawang try ko is si TP2. Tama? Ito yun, di ba? Ito. Si reference natin is si BMA. Ito yun, 346.5. Ngayon, i-add daw natin lahat ng backside hanggang kay reference. So anong meaning nun, class? Meaning nun is i-add natin lahat ng backside hanggang reference. Ayan. So meaning, bago ka mag-point of analysis, which is yung TP2, i-add mo lahat ng backside doon. Okay? So dito naman kay FS, point of analysis to, di ba? I-add mo daw lahat ng foresight hanggang kay point of analysis. Kuha ba yun? Again, itong BS reference dito sa summation of all backside ni reference, meaning lang yan, i-add mo lahat ng backside before kang mapunta kay point of analysis. Okay? So, i-add natin lahat ng quantity na meron doon. That is 1.73 plus 2.5. Then, minus natin si FS na 1.85 and 1.05. So, si TP2, that is 346.5 plus 1.73, 2.5, 1.85, 1.05. So answer is 347.83. Okay? 347.83.
Okay, so lagay ko lang dito. So proceed lang ako para hindi kayo malito. Okay? So, isa pa. Ay, sorry. So, punta naman ako kay TP3 naman. So, reference ko, imbis na si BMA, gawin kong si TP1 na lang. So, si TP1, 346.38. So, 346 point, ah, sige, BMA na lang para ano, BMA, PSA minus FSTP3. Okay? So, known yung BMA, that is 346.5. Paano to? Ito lang. Then si BSA, anong meaning ng BSA? That is the reference. So, mula kay reference, lahat ng BS hanggang before kang mag-point of analysis. So that is hanggang TP2. So i-add daw natin lahat yon class. Sabi, 1.73, 2.5, 2.76. So ngayon, si FS naman, sabi hanggang TP3. So lahat ng FS hanggang kay TP3. Okay, so that is 1.85, 1.05, at 1.2. So, pwede na nating malaman yung answer for TP3. 346.5, 1.73, 2.5, at 2.76. Minus natin yung quantity ni 1.85, 1.05, at 1.2. So, answer po na lalabas is 349.39. Tama ba yun sa... Tama naman. Ayan po, no? Okay, so para naman makita ninyo class yung pinagkaiba, kung ibang reference naman yung gagamitin ko, gawin kong reference naman si TP1. No? Pero si TP3 pa rin yung gagamitin ko. So TP1 plus BS TP1 minus FS TP3. Okay? So same lang din ang formula yan class, iba lang yung ginamit kong reference. So ano nga elevation TP1 given naman dito na solve natin 346.38. Then BS TP1 meaning lahat ng BS or backside before kang mag point of analysis from TP1. So from TP1 hanggang before kang mag point of analysis na TP3 that is hanggang TP2. So add natin lahat 'yan, no? So that is 2.5 plus 2.76. Then minus natin FSTP3. Ibig sabihin, lahat po ng FS before kang mag-TP, lahat po ng FS hanggang TP3, ima-minus mo. Pero since nag-urong nga tayo ng isa dito, so uurong din tayo ng isa sa FS. Okay, so 1.05 hanggang 1.2 na lang tayo. So 1.05 plus 1.2. So, meron tayong sagot dapat na magiging equal doon sa kanina. Itong 349.39. So, try natin rin 346.38. Add natin si 2.5. 2.76. Then minus natin si quantity of 1.05 at 1.2. So, answer po is 349.39. So, as you can see class, pares lang din naman yung lumabas na answer. Tama? So any reference pwede ninyong gamitin basta tama lang yung application. No? So tama lang yung mga nililista ninyong values. Okay? So actually class, kung ganyan yung gagawin ninyo, no? Kung ganito, baka baka matapos yung exam o yung quiz natin. Hindi pa kayo tapos sa lahat ng question. Kasi isa-isa nyo. Tapos prone to error pa yan, tama? Okay? Kasi ang dami niyan, isa-isa nyo yan eh. So, ang gagawin natin?
shortcut. So, mahilig tayo sa shortcut. Ano gagawin natin, class? So, ngayon gusto nating hanapin si BMC. Hanggang dulo yon. So, apply lang natin yung main formula. So, BMC, BM reference. So, halimbawa, hindi ko pa nako-compute tong dalawang to, no? So, ang reference lang na meron tayo yung una. So, 346.5. Then, summation daw lahat ng backsite reference. So, meaning, backsite reference, from reference hanggang before mag point of analysis, which is hanggang TP5. I-add daw natin lahat. So, 1.73, 2.5, 2.76, 3.15, 1.93, 1.67, at 2.12. So, ngayon, si FS naman, lahat daw ng FS before kang before. Lahat ng FS hanggang kay point of analysis, which is hanggang BMC, i-minus mo daw. Ayan. So, minus lang natin yan, no? 1.85, 1.05, 1.2, 0.74, 0.98, 1.84, 1.77. So ngayon, pwede na nating makuha si BMC class. So that is 346.5. Add natin yung quantity ni 1.73, 2.5, 2.76, 3.15, 1.93, 1.67, at 2.12. Then minus natin yung quantities ni 1.85, 1.05, 1.2, 0.74, 0.98, 1.84, 1.77. So, answer po natin is 352.93. So, sulat lang natin. Which we can clearly see po na same naman tayo ng answer sa formula sheet. Okay, so 352.93. So, yan yung sagot sa 38. Ngayon, sa 39 naman tayo, number 39, gusto nating hanapin yung difference in elevation delta ni BMB minus BMC. So, that is, ano ba elevation ni BMB? Hindi natin na-solve, no? Pero pwede naman nating makuha yan, no? So, ang value kasi na sa akin, hindi ko na isusulat, 351.8. Okay. So, 351.8 minus 352.93. That is 1.13. So actually class, negative yung lalabas dito. Pero ang gusto ko lang ilagay ninyo is positive lang, 1.13 meters. Bakit po? Kasi yung negative dito, nag-indicate lang ng magnitude. So meaning, direction lang yon. So anong meaning ng negative dito? Meaning lang nun, mas malaki, mas mataas daw si BMC kesa kay BMB. Okay, so positive lang ilalagay nyo dito. Yan. So for 40 naman, class, hindi ko na papakita pero BMC po yung pinakamataas niyan. Yan, BMC. Sulat ko na lang yung mga values, no, para makita ninyo kung tama ba yung pag 39 ninyo siya, malaman nyo kung tama kayo. 346.38. 347.83. 349.39. 352.75.
352.58. So ngayon, yung last is 352.93. Yan. Any questions po regarding sa first topic, sa first example natin? Any questions, class? None. Any questions? Walang question? Yan. Pa-react na lang class later if walang question ha. Okay. So number 41 tayo or second question. Pakibasa nga sino to? Si Val Cruz. Pakibasa nga. Gian. Yes po, Yung sir. number 41. A line of level 6 kilometer long is run between A to B with average backside and foresight distances of 150 meters. The average backside reading is 3.8 meters, and each time it is taken, the rod is inclined sideward from the vertical by 5 degrees. What is the correct elevation of B if its recorded elevation is 425.16 meters? Okay. Thank you, Gian. Okay. So sa binasa niya, no? Kung binasa lang natin ng mabilis yan, hindi natin maintindihan yan. So ngayon, gusto natin gawin is basahin natin per line. Okay? So ngayon, basahin natin. No? So a line of level 6 kilometers long is run between A and B. So ano meaning nun? Meaning nun, meron ka daw linya from A to B that is 6 kilometers long. Ito si A, ito si B. Okay? 6 kilometers long daw. Tapos sabi, the average backside and foresight distances of 150 meters. So meaning class, ang gustong gawin ni surveyor is i-reading niya, no? So mag-conduct siya ng uh, experiment dito, no, nung level. Yan. So lalagay lang tayo ng transit ng level diyan. Yan. Ang gusto niyang gawin class is mag-level. Yan. Ano, gusto niya mag-level per segment sa 6 kilometers long na line. Kaso ang nagagawa lang niya per experiment no is 150 meters backside and foresight distances. So meaning yung distance niya sa kalahati hanggang backside that is 150 meters at distance niya kalahati to foresight that is also 150 meters. So total horizontal station niya no class is 300 meters lang per experiment. Tapos gagawin niya yon sa isang buong 6 kilometers long na linya. Kaya yun lang po yung gusto niyang sabihin dito. The average backside reading is 3.8 meters.
And each time it is taken, the rod is inclined sideward from the vertical by 5 degrees. So what is the correct elevation of B if its recorded elevation is 425.16? So yung nabasa daw niya na elevation ni B class dito is itong 425.16. Ang kaso, mali daw yan. No? Mali daw po yung elevation na yan. Kaya gusto niyang hanapin yung correct elevation of B. Bakit nagkamali? Kasi nga, sabi nga niya, sa kada sukat niya nung backside distances, 3.8 meters daw. Eh ang kaso, the rod is inclined sideward from the vertical by 5 degrees. Meaning, baka yung may hawak nung nung vertical rod sa backside. So sobrang pagod niya sa 6 kilometers. Nakatabingi na yung hawak niya, no? So na ano siya na napagod na siya, no, sa experiment. Kaya ang nangyayari po kung i-zoom natin itong part na ito, yan. Ganito po yung itsura niyan. So halimbawa, ito yung bato o lupa na pinagtatayuan, no? Tapos ito yung ating ay sorry. Ito na lang tayo para pantay. Ayan. So imbis na ganito na perfectly vertical yung paghawak nung ating vertical rod class. Ang nangyari pala sa kanya ganito. Tumabingi, no? So tumabingi yung vertical rod, no? Sabi by 5 degrees with respect by the vertical. So meaning yung angle mo nakadikit siya sa vertical axis or yung y-axis, itong nakatayo. So, nandyan yung 5 degrees. No? Yan. So, nandyan po yung 5 degrees. So, ngayon, kung magsusukat siya class dito sa kanan natin, ayan yung ating telescope. No? Tapos, ito yung reading niya, di ba? Halimbawa, yan yung reading niya. Ito yung mababasa niyang backside distance. Tama? Ayan yung mababasa niyang backside. Di ba? Eh, ang gusto nga natin class is itong right side. Itong perfectly vertical. Ito, no? Yan yung tama. So, tawag natin dyan si true backside. No? So, yan yung tama. Yan yung gusto nating hanapin. Ngayon, paano natin nahanapin yan, class? Di ba sabi dito, the average backside reading is 3.8. So, kung ito yung nasusukat niyang backside, ito daw yung 3.8 meters. Okay? So, paano natin hanapin si TBS? So, simple triangle lang ito, class, no? So, gamitan natin ng cosine. Cosine 5 degrees is equals to adjacent over hypotenuse. So, that is TBS all over BS na 3.8 meters. So, therefore, pwede na tayong makahanap ng value ni TBS. So, paano yun? That is cosine 5 divided by 3.8. Tama ba ako? Ay, ba't divide? Sorry. So that is cosine 5 multiplied by 3.8. Yan. So 3.7855. So lagay ko lang 3.7855 meters. Okay? So ano meaning nun, class? Sa kada sukat niya pala, meron siyang correction.
no? So, ang nasusukat niya is 3.8 na dapat 3.7855 lang. So, ano yung value ng correction natin? So, based sa formula nung correction class dun sa horizontal, hindi naman mawawala yun, no? Anong formula nun? That is true distance is equals to measured distance plus or minus correction. So, ano yung true distance dito? Di ba true distance dito si 3.7855? Si measured distance natin, yan yung 3.8. So, si correction na natitira. So, si correction natin would be equal to 3.7855 minus 3.8. 0.0145. 0.0145. Negative 0.0145 meters. Okay? So, sabi dito sa na-compute natin class, sa kada experiment niya, sa kada conduct niya ng experiment, meron siyang correction or mali sa kanyang experiment na 0.0145 meters. Malaki rin yan, no? Ilan yan? 14.5 millimeters din yan. Okay? So, anong gagawin natin para ma-compute si tamang elevation ni B? Since nakuha na natin yung correction niya per experiment. Bilangin na lang muna natin kung ilan bang experiment yung makoconduct niya sa 6 kilometers na haba na ito. Okay? So, N or number of trials is equals to 6,000 meters, yan yung 6 kilometers. I-divide lang natin si distance na 300 per experiment. So, lumalabas, meron kang 20 trials. Okay? So, meaning, 20 times kang may mali doon sa experiment mo. Okay? So, meron kang 20 times na correction doon sa iyong data. Okay? So, paano natin itatama yung data class? So, based lang tayo sa main formula natin, syempre. Yan. Okay. So, BM, point of analysis, or yung gusto nating hanapin, si BMB, would be equal to BM reference, that is si BMA. Add natin si all backside minus si all foresight. Okay, so yan yung formula natin. So ngayon, si BMB class, that is the elevation ni B, nang mali pa siya. So anong value nito? 'Di ba binigay sa question 425.16? Okay? Eh ang kaso, gusto natin ngang gawin si to true benchmark B yung gusto nating hanapin. Tama? Hindi itong 425.16. Okay? So anong gagawin natin? Sulat lang natin. True benchmark B. Okay? So is equals to benchmark A lang kasi nga known elevation yan. Wala namang mali dyan. So baba lang natin. Si backside, may mali. Di ba sabi ko nga, sa kada backside, may mali siya na 0.0145. Okay? So paano yun? That is equals to uh, true backside na lang muna. Summation ng true backside minus summation ng FS. Kay foresight, wala naman siyang mali na sinabi. Okay? Sa backside lang siya nagkamali. So, bring down lang natin tong true benchmark na rito. Benchmark B is equals to benchmark A. Then, ano yung value ni true backside pala? So, based sa formula natin ng correction class, ito. Pwede tayong makabuo dyan ng formula na summation
ng value ni MD. Ano ba si MD? Measured distance. Ano yung measured distance dito sa bench, sa backside? Di ba yan yung backside mismo? So yan yung nami-measure mo, yung maling backside. Then i-add natin si correction. So kapag yan yung formula mo, backside plus correction, yun na yung mismong true backside mo. Di ba? Tama? So backside plus correction, yun na yung true backside mo. Kaya yan yung formula natin. Then minus lang natin si summation of Fs. Yun na yun. No? Okay? So tuloy lang natin. Pahabain pa natin yung formula. True benchmark B is equals to benchmark A plus summation ng BS plus summation ng correction minus summation ng Fs. Okay, so dinistribute ko lang ha. So ngayon, mapapansin natin class, mahaba na yung formula. Pero may makikita tayong may resemblance. BMA plus summation ng BS minus summation ng FS is equals to pinakataas na formula. Tama? Na ang equal ay kay 425.16. So lagay lang natin dito 425.16 meters plus summation ni correction. So meaning class, para makuha pala natin yung true benchmark B, add lang natin si benchmark B, yung recorded benchmark B, dun sa summation ng correction. Okay, so I hope nakakasunod pa, no? So true benchmark B is equals to 425.16 plus correction na 0.0145 or negative 0.0145, i-multiply natin siya ng ilang trials. Kasi di ba per trial lang ito? So 20 trials. So times 20. Okay? So therefore, dito sa ating solution, pwede na nating mahanap yung final answer. So that is 425.16 minus 0.0145 times 20. 424.87. So, ang true elevation pala ni benchmark B ay 424.87 at hindi 425.16. Tingnan natin kung tama. 424.87 meters. Okay? So, ganun lang po yung ating question number 2. Any questions po regarding sa question number 2? Any questions? Wala? Paki-react nga. Paki-react if wala ng question. Ayan. Sure ha? Walang question ha? Okay. So kung wala kayong question class, okay. Okay. So kung wala kayong question class, ako naman magtatanong, no? So ano yung value ni Fs? Ano value ni BMB? Elevation ni BMB at BMC? So una pong makapagbibigay, may additional points tayo for finals. No? So for final 20. So wait ko hanggang mga 7:25. Gawin nyo ha.
Sir, question po, sir. Yes, Miel. Ano po ba, sir? Isang tao po ba, yung apat po na sasagutan for the additional Oo. points po? O Yes, isa yes. po? Ah, okay po. Sa chat lahat na 'yan pakilagay Sige diyan. po. Thank you. Thank you, sir. Okay. 7:25 naman. Basta may isa nang nagpasa si Lance, no? Tingnan natin kung tama yan later.
Okay, class, may sumagot na ano? Ano to? Tatlo. Pare-parehas ba sila? Okay. So, sana iba, no? Nag-try kahit na hindi sinagutan. So, try natin, class. Sagutan natin si FS ng TP1. So, kung makikita ninyo, class, given yung elevation dito, no? So, baliktad, yung FS naman yung nawawala. So, meaning, si 444.27 ay equal sa 444.44. Then, add si backside na 1.71. Then, minus si foresight na missing. Okay? So, saan ko nakuha yan? This is TP1 is equals BMA plus summation ni BS minus summation ni FS. Okay? So, si TP1, nandyan siya, 444.27 equals to 444.44 plus 1.71 minus FS. So, dito makikita natin si FS daw ay equal sa 444.44 minus 444.27 plus 1.71. So, that is 1.88. Okay? So, kung makikita ninyo, ito lang din naman yan, class. Yan. Para mahanap itong 444.27. Okay? So, ngayon, hanapin natin, ito naman, si BMB. So, paano natin hahanapin yan? So, ito lang din yan. No? Yan. Para mahanap natin si BMB. Yan. Diba? So, ano lang, ginugroup lang natin yung mga numbers na belong dapat. Okay? So, BMB, lagay natin dito, is equals to, depende kung anong gusto nating elevation class ha. Pero in this case, yan yung kinuha kong mga numbers ng BS at FS. Gamitin natin si BMA. So, 444.44. Add natin lahat si FS. That is 1.71, 2.66, 3.46, 1.23, at 2.55. Minus natin sa FS na sinama natin, that is 1.85, 1.24, 1.43, 2.45. Okay? So, yan. So, ano daw value ni BNB? So, 444.44. Add natin si 1.71, 2.66, 3.46, 1.23, 2.55. Minus the quantity of 1.85, 1.24, 1.43, at 2.45. Yun. So, mapapansin natin, sabi dito, 449.08. Tama ba? Ay, sorry, hindi ko pa pala na-add yung missing na number. Si 1.88. So, dito pala may 1.88 pa dito, class. Sabi ko na eh. Sabi ko ba't apat lang ito? So, 1.88 sa FS. 1.88. So, 447.2. Okay? Nagets? So, ngayon, meron na tayo dito na 447.2. Hanapin naman natin si BS nung BMB. So, paano yun? So, halimbawa, ito yung gusto kong hanapin, si 449.46. So, 449, yan yung point of analysis natin, is equals to reference. Pili ka lang dyan kung anong gusto mo. Pero dito na ako sa malapit, yung 447.2.
Add ko si BS, that is the missing one. Tama? So, DS minus ko si 1.45. So, pwede kong makuha si BS dito. So, 449.46 minus 447.2 plus 1.45. That is 3.71. Okay? So, last one, dito naman kay BMC. So, BMC, sulat ko lang dyan. Reference natin, depende kung anong gusto natin, pero dito na ako sa malapit. So, that is 449.46 plus lahat ng BS. No? So, lahat ng BS before mag-BMC from the reference natin. So, reference natin si 449. So, from 1.25 hanggang before mag-BMC. Okay? So, add daw natin lahat yan. So, that is 1.25, 1.76, 2.69. Minus lahat ng FS hanggang mag point of analysis. That is lahat ng FS hanggang mag BMC. Okay? So, minus daw natin lahat yan. 0.9, 1.6, 2.1. So, BMC is equals to 449.46. Excuse me po. 1.25, 1.76, 2.69. Minus natin si quantity of 0.9, 1.6, 2.1. So, ang final answer natin ay 450.56. Okay? So, any questions, class, regarding sa ating first topic? Any questions? Pag walang question, paki-react po. Yun, no? Dami nagre-react, no? Hello? Wala daw question. Okay. So, goods na tayo dito, ah. Punta tayo sa pangalawang lesson natin. That is 6, double-rodded leveling. Dito nga, kaso dadalhin ko lahat ng trabaho, kaya lang, abot ko ng mga medyo. Wait lang, class, ha? Okay, class. So, double-rodded leveling. So, ano pinagkaiba nito, class, sa differential leveling? So, halimbawa, meron tayong point dito na BMA. Top view ito, top view. Wala na yung ano. Basta lagay ko dito mga ano na, yung hindi halo-halo, basta kung ano lang ang nilagay ko dito.
Okay. So, halimbawa, meron tayong known elevation, we call that BMA na lang natin. Then, gusto nating alamin yung elevation ni BMB. No? Sa differential leveling class, ang ginagawa natin is nagpo-point lang tayo dito. Gumagawa tayo ng mga turning points. So, halimbawa, turning point 1, turning point 2. Then, pwede na natin mag-conduct ng experiment. So, lalagay ako ng level dito, level dito, level dito. So, kukonek natin yan, backside, then foresight, then backside, foresight, backside, foresight. Okay? So, ganyan yung ginagawa natin sa ano, no? Ganyan yung ginagawa natin sa differential leveling. So, backside, foresight, backside, foresight, then backside, foresight. So, ganyan yung sa differential leveling, di ba? Ngayon, class, sa ano, sa double rodded, no? Ganun din, meron din tayong known elevation, syempre. At meron din tayong point of analysis na elevation. Kaso dito class, since double rodded leveling, meaning, imbis na isa lang yung pwede nating paglagyan ng TP, no? Or ng turning points, dalawa yung nilalagay natin. So we call this TP1 high. Sa baba naman, TP1 low. Then TP2 high. Then TP2 low. Okay? So, syempre sa gitna niyan, merong mga tag dito, levels yan, no? Okay? So, ganun lang. Pagko-connect lang natin yan, class. So, for high, ganito lang. So, connect lang natin yung from BMA hanggang level. Tapos, pupunta siya ng TP high, TP1 high. Bababa siya ng level. Ay, bababa siya ng level instrument. Then, sa TP2 high ulit. Instrument ulit. Then, BMB na. Okay? So, pagdating naman po dun sa ano, dun sa may low naman, ganun din, no? So, instrument, TP1 low, balik na instrument, TP2 low, instrument ulit, then punta sa BMB. So, anong meaning nito class ng double-rodded leveling? Meaning, mas maraming data na po yung ina-account natin. Ibig sabihin, 2 beses na po tayong gumagawa ng differential leveling. Pero, isa lang yung gusto nating hanapin, which is yung BMB lang. Okay? Anong advantage nito, class? So, since 2 point of view na yung tinitignan natin, class, mas accurate na siya. No? So, medyo malapit na siya sa katotohanan. Mas lesser na yung prone to error niya. Okay? Kasi 2 point of analysis na yung pinagtitingnan mo yun. So, well, yung sa differential leveling class, isa lang. Okay? So, dito, dalawang part, no? Dalawang point of view na. So, mas maganda na siya. Kaso, ang downside naman nito class or yung disadvantage naman ito is matagal siyang i-set up, no? So, kung dito class sa differential leveling, mabilis lang siyang gawin, no? Pero dito naman sa double-rodded, matagal since 2 side na nga yung tinitignan mo. The high and low part na. Okay? So, paano naman to sa computation class? Ganito lang din po yan. Kuha tayo ng example doon. Okay? Okay. So, example tayo class, no? Yung formula dito class, ganun lang din. Differential leveling lang din yung formula dito. Ito lang din yun. No? Yan lang din yung formula natin. So, anong gagawin natin class? Since ito nga yung formula, syempre may 2 lalabas na answer ka dyan. That is the BMB high, then yung BMB low. Di ba?
Dalawa yan eh. Dalawang experiment yan eh. Di ba? Dalawang side yan. So para makuha natin si BMB class, anong ginagawa natin? Siyempre, i-average lang natin yung dalawang answer na lalabas dun sa calculator ninyo. So that is the formula for the final BMB or the final BM analysis. No? Okay? So, game. So, dito class, ang gagawin natin is wait lang ha. Okay? So, punta muna tayo ng high or i-drawing na lang muna natin siya. So, BM1 daw dito. BM1. Then, pupunta ng dito, level instrument. Then, TP1 high. TP1 low. Instrument. TP2 high. TP2 low. Instrument. Then, TP3 high. TP3 low. Instrument. Then, BM2. So, connect lang natin class, no? So, si high, connect lang natin. Alam mo, para siyang... Connect lang natin, no? Yan. Then, punta ng BM2. Nakita mo? Diba? No? So, doon naman tayo sa low naman. Connect lang din natin. Ay, sorry. Sorry. Lalo. Yan. Then yan. Instrument, TP low. Then instrument. Then TP3 low. Instrument. Then BM2. Okay? So, meron na tayong mga data class, no? So, lagyan na lang natin ng values. So, backside daw ng BM1, that is 1.964. Ano pa ba? 2.187. Ay, hindi, backside pala yan. Ito yun. 2.187. 1.393. Then, 0.317. 0.397. Then, yung foresight naman niya, that is 1.104. 1.794. 2.991. And 2.634. So, sa blue side naman, same lang sila, 1.964, 1.104, then, ay sorry, 1.549 pala. Ito yan, no? Then, ano ba backside? 2.629. Ito yan. Then, 2.202. 2.202. Ito yun. Then, 0.741. Ay, nalito na ako, no? 2.629, backside. 549, nasa na yan? 549. So, anong next? Ito na, 2.629. 2.629. 2.202. Pa ba? So, backside, foresight, backside, foresight, backside. 1.78. Ito yun. 3.415. Ito po yun. Then, 0.741. Then, 2.634. Yan. Okay, no? So, mahirap ilagay yung mga numbers pero once mailagay mo yan, mapipicture out mo na siya. Okay, so meron na tayong drawing class. Hanapin daw natin sa elevation BM2. Okay?
So, BM2 tayo. Punta muna tayo kay high. So, BM2 high. So, anong gagawin natin? That is BM1 elevation, that is 205.549. Add natin yung summation ni BS. No? Ito yon before mag BM2. Yan yun, no? Pero since high nga tayo, yung mga high lang i-add natin. So 1.964, 2.187, 1.393, ano pa ba? 0.317. Okay? Tapos minus naman natin yung mga high din na foresight. Yan. So 1.104, 1.794, 2.991, and 2.634. Ayan. Okay? So magkakaroon tayo ng answer kay BM2 high class. Anong answer yan? Yun ba? 205.549. Add natin si quantity of 1.964, 2.187, 1.393, 0.317. Minus 1.104, 1.794, 2.991, 2.634. So, ang sagot po sa high is 202.887. Okay? So, punta naman tayo dun sa low, no? Dalawa nga i-solve natin. So low na tayo, no? So, BM2 low naman. So, ganun pa rin. Reference natin, di nag-iiba si 205.549. Add naman natin yung mga low class na low backside. So, 1.964 pa din. 2.629, 1.78, 0.741. Then minus lahat ng foresight na low, that is 1.549, 2.202, 3.415, 2.634. Okay, so anong value ng low natin? BM2 low. Hindi ko na i-compute, mahaba sa calco, no? So, 202.863. Yeah. So, meron tayong dalawa class na answer ng BM2, gagawin natin is average lang. So, 202.863 class. Add natin yung isa pa na high, that is 202.887 divided by 2. So, anong answer? Answer po is 202.875. So, kung makikita natin class, tama naman tayo doon based doon sa correct answer sa answer key. Okay? So, any questions po regarding sa double-rodded class? Paki-react if walang question na. React. Yun. Okay? So, kung wala kayong question class, ako naman, magbibigay lang ng tips, no? Kung mapapansin ninyo class, yung BM1 backside, yung first BM1 backside, at yung last BM2 na foresight ay identical or equal. So, sa totoong buhay, dapat ganyan din yung data ninyo. Nearly equal or equal talaga. Okay?
So, ganyan po yan nangyayari in real life. Okay? So, punta naman tayo sa last topic class na, di ba, double yung kanina. So, nagsimula tayo sa single, yung differential. Then, dumaan tayo double. Ngayon naman, punta tayo ng three-wire leveling. Okay? So, kung kanina class, yung double-roded leveling, dalawa lang ang ina-analyze. Ngayon, tatlo na. No? Dadami pa. Pero hindi ibig sabihin na tatlo na. Tatlong beses na tayo magko-conduct. Hindi po. So, ano yung tatlo dito, class? So, for example, class, ito yung vertical rod natin. Okay? So, ito rin yung tripod natin at yung telescope. Yan. So, yung sa unang dalawang experiment natin, class, ang ina-account lang natin is yung middle reading. Tama? Ito lang po, yung middle reading. So ngayon class, dahil three-wire leveling na po tayo, yung gagawin natin, kailangan na rin nating tignan yung upper reading at lower reading. So upper at lower reading. So meaning, three-wire leveling na po siya. So tatlong values na po yung ina-analyze natin. The upper, the middle, the lower. Pero dun sa unang dalawa class, itong middle lang yun. Okay? So anong formula dito class? So ano nga yun? BS or backside is equals to upper reading, lower reading, middle reading. Divide by 3 lang. So average lang din yan class. So, FS naman, ganun din, upper reading, lower reading, MR, or middle reading divided by 3. Okay? So, average lang po yan. Okay? So, konti na lang. Dito naman tayo. So, three-wire leveling. So, ayan. So, kung dito class, tatlong values na po, no? Yung tinitingnan natin. So, ang gagawin naman dito class, kung yun dun sa double-roded leveling, ginawa natin is, kinumpute muna natin, then in-average. No? Dito gagawin natin class, average muna, then compute. Okay? So, gagawin natin, average natin tong tatlo na to. So, that is 1.152, 0.935, 0.718 divided by 3. So, anong value nito? 1.152, 0.935, 0.718 divided by 3. Answer po, 0.935. So, ito naman, itong tatlo naman po. So, 2.784, 2.42, 2.057. Okay? So 2.784, 2.42, 2.057. 2.761. Tama ba sa dito? Mali. 2.784, 2.42, divided by 3. Ayan, 2.42 pa rin. So, 2.42,033. So, ano napansin nyo, class? 2.42,033. Kung napansin ninyo, class, yung final answer na average is pinakamalapit siya doon sa middle reading. Tama? Dapat ganun po yung lumabas sa inyo. No? Kasi,
middle reading lang talaga yung dapat nating ina-analyze. Pero since gusto nga natin ng mas precise, sinama na lang din natin yung upper and lower reading. Okay? So, hindi ko na po isa-isahin, pero isusulat ko po sila dito. So, 1.4397, 2.0947, 0.73, 0.8993, 1.5363, 1.177, 1.714, and 1.41. Okay? So may mga values na tayo class, pwede na natin siyang isolve, no? So again, ang hinahanap natin dito si BM2. So sulat lang natin si BM2. Same pa rin tayo ng formula class. Ito pa rin yan, hindi po nagbabago. Ayan. Yan, no? So BM2 is equals to reference na 444.242. Then i-add natin lahat ng BS from reference before mag-point of analysis. So 0.935, 2.42, 0.333, 1.43, 97, 2.09, 47, and 0.73. Minus natin yung quantity ni 0.8993, 1.5363, 1.177, 1.714, at ni 1.41. So therefore, pwede na nating masolve yung final answer for BM2. So that is 444.242. Add natin si quantity ng 0.935, 2.42, 0.33, 1.4397, 2.0947, at 0.73. Then minus natin yung quantities ni 0.8993, 1.5363, 1.177, 1.714, at 1.41. So ang answer po natin is 445.125. Which we can clearly see po na same doon sa final answer for our questionnaire. So any questions po regarding sa final topic natin for vertical measurement? Goods na? Goods tayo? No. Ayaw yan. Yan, okay. So ngayon class, since kung mapapansin ninyo, no, mahaba po yung solution natin for double-rodded at 3-wire leveling. So gusto natin gawin, paikliin. Tama? Papaikliin natin. So paano natin papaikliin yan? Gagawin natin class, shortcut. Ganun pa rin yung formula, pero ang gagawin natin, si summation of BS at summation of FS, ide-diretso na natin. So paano diretso, sir? I-add mo to lahat, imbis na mag-isa-isa ka dyan, i-add mo lahat yan, then divide by 3. So ano yun? That is 1.152, 0.935, 0.718, 2.784, 2.42, 2.057, 1.713, 1.44, 1.166, 2.591, 2.094, 1.599. Basta lahat yan. No? I-add natin lahat yan. Ang dami niya, sinulit ko pa.
Okay? So, lahat yan i-add, then divide natin by 3. Okay? So, sige nga. Pag in-add natin yan, sige, try natin. Natamad kasi ako eh. 1.152, 0.935, 0.718, 2.784, 2.42, 2.057, 1.713, 1.44, 1.166, 2.591, 2.094, 1.599, last 3, 0.913, 0.73, at 0.547. So lahat yan, i-divide lang natin by 3. Kasi 3 war leveling nga, no? So 7.6196. No, ulit yan. 7.6196. Yan. So ngayon, kung kayo naman nag-solve nung sa FS, ang lalabas po na answer is 6.73667. Okay? So ngayon meron ka ng BS at FS, pwede mo nang masolve si BM2 class. Gamit yung reference pa rin na 444.242. Then i-add mo lang ulit si BS na 7.6196 minus si FS na 6.73667. Dapat same din yung answer na lumabas. Add ko dyan si 444.242 minus ko si 6.73667. 445.125 pa din. Okay? So, actually class, mas mabilis nga to at hindi ka pa prone to error kasi kung isa-isahin mo yung i-average, mas matagal yun, no? So, ito, ililista mo lang lahat ng numbers, then divide 3 mo lang. Okay? So, mas maikli na siya, no? So, mas mabilis ka nang matatapos. So, kung dito meron tayong shortcut for 3 war leveling, syempre dito rin meron tayong shortcut class. No? So, anong shortcut natin dito? Okay? Ganun pa din. Kung dito, dinivide natin by 3. Dito naman, di-divide lang natin by 2. Okay? So, try natin. No? Add lang natin sila ulit. 1.964. 1.964. CBS muna. 2.187. 2.629. 1.393. 1.78. 0.317. 0.741. Then, divide 2 lang natin. Since double nga lang. No? So, mas mabilis lang ito. Dapat. So, ano nga ulit yun? Summation of all BS is equals to 6.4875. Okay? Sa summation of FS naman, kung kayo magta-try, dapat lalabas dyan 9.1615. Okay? Then we can just solve for BM2 class na elevation reference 205.549. Add natin si BS na 6.4875. Minus natin si 9.1615. So, dapat yung BM2 dito, same din yung answer dun sa taas. 205.549, 6.4875, 9.1615. So, answer natin would be 221. Ay, minus pala, sorry. Yan. 202.875 meters.
Okay? So, any questions po regarding dito sa topic natin na tatlo? Any questions? Sir, pwedeng pa-scroll up lang po sa sa pinakataas po ng double-rodded. Ayan. Ayan po, thank you po. Any Okay na po, sir. questions? Thank you po. Ayan, sige. Any questions, class? Any questions? Goods na tayo? Okay. So, um, next week is online week pa, no? Tama, online week. Ah, wala pa kasing final date, no? For ano. So, okay na dito, class, sa tatlo na to. Wala na tayong tanong. Paki-heart nga yung mga wala ng tanong. Stop sharing now. Kumonti tayo Malis na yata iba. Nakatulog 36 na lang tayo. Okay. So, kung wala nang tanong, class, paki-open cam po for documentation natin para may attendance din ako. Um, surveying 2-5. Okay? First slide po. Ayan. Second slide. 1, 2, 3. Okay. Okay, class, no? Kung wala na pong tanong, pwede na tayong mag-leave, no? So, to be follow na lang yung to follow na lang po yung mga announcement natin. Okay? So, maraming salamat, class. Ipopost ko na lang yung video natin sa classroom. Thank you. Thank you po, Thank sir. you, sir. Good night. Good night.